Ang kwento na yun ay Rachel Khan's first time na maaaring nakita mo. Tungkol ito sa isang lalaki na ang asawa ay namatay isang taon na ang nakalipas. Isang araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa. Pero ang kakabi ay tumatawag siya mula sa isang taon na ang nakaraan. Oo, ang tawag ay nagmumula sa panahon bago siya namatay. Dahil alam na ng lalaking ito kung paano mamamatay ang kanyang asawa, sinusubukan niyang iligtas siya. Ngunit sa pagbabago ng nangyari sa nakaraan, nagsisimulang magbago at maging magulo ang kasalukuyang timeline. Katulad ito ng nangyayari sa mga pelikula ng Marvel o sa seryeng Loki, kung saan ang pakikialam sa oras ay nagdudulot ng hindi inaasahang mga problema. Kaya ano ang mangyayari sa susunod? Simulan na natin ang pelikula. Sa simula, makikita natin ang isang lalaki na namumuno sa isang unyon ng mga manggagawa. May ilang tao na umaatake sa kanya ng matindi. Kasabay nito, may isang taong palihim na nagre-record ng video ng insidenteng ito. Lumalabas na isang lokal na pinunong politikal ang nasa likod ng pag-atake at nais ipapatay ang leader ng unyon ng mga manggagawa. Samantala, sa balita, nalaman natin na dahil sa isang solar flare, maaaring tumigil sa paggana ang mga mobile phone at satellite signal. Ang solar flare ay nangyayari dahil sa isang magnetic disturbance sa araw. Nagiging mas malakas ang sikat ng araw kaysa sa karaniwan. Pero sa totoo lang, hindi karaniwang nakakaapekto ang solar flares sa komunikasyon. Ipinapakita lang ito sa pelikula. Paglipat natin, dumating tayo sa bahay ng isang lalaking nagngangalang John. Si John ay isang abogado. Sa kasamaang palad, ang kanyang asawa, si Rose, ay napatay. Nasa bahay niya ang mga pulis, tinatanong si John kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos ay nagbago ang eksena sa araw kung saan inabot ni Rose kay John ang isang sulat. Sinasabi sa sulat na nagbanta si Coach na papatayin siya. Pero nang binasa ni John ang sulat, hindi siya mukhang nag-aalala. Sinabi niya kay Rose na sa kanyang trabaho palagi siyang makakatanggap ng mga banta na ganito. Sabi niya, hindi kayang pasayahin ng isang abogado ang lahat. Pagkatapos, hiningi ni Rose kay John na umuwi ng maaga sa gabing iyon dahil gusto niyang lumabas para magapunan kasama siya. 14 na taon na mula nang sila ikinasal at meron silang anak na babae na nagngangalang Angela. Kailangan umalis ni Angela sa lungsod ngayon para sa isang kompetisyon. Doktor din si Rose. Pagdating ni John sa kanyang opisina, tumawag si Rose. Nagtatanong tungkol sa mga susi ng kotse. Agad na tinapos ni John ang tawag, sinasabing, nandyan lang dapat yan, hanapin mo na lang. Pagkatapos nito, pumunta si John upang makipagkita sa kanyang informante, si Christine. Mayroon siyang video na nagpapakita ng leader ng unyon ng manggagawa na binubugbog ng parehong leader ng politika. Ang junior na abogado ni John, si Kim, ay nagtatrabaho sa kasong iyon kaya hiningi ni John kay Christine ang video. Ngunit hindi niya agad ibinigay ang video. Sa halip, binigyan niya si John ng litrato bilang patunay at sinabing ipapadala ang video sa bahay niya pagsapit ng gabi. Pagbalik ni John, inilagay niya ang litrato sa isang sobre para ibigay kay Kim mamaya. Gayon din, kamakailan lang na-promote si John sa law firm kung saan siya nagtatrabaho. Upang ipagdiwang ito, pumunta siya sa isang party kasama ang kanyang mga katrabaho. Sinabi niya kay Rose na mahuhuli siya sa hapunan dahil sa isang meeting at nagpadala siya ng mensahe na nagsasabi nito. Nalungkot si Rose pero nag-enjoy si John sa party. Bago ang party, ibinigay ni John ang sobre na may larawan kay Kim at sinabi, bukas ang kaarawan mo kaya ito ang regalo mo. Buksan mo ito sa hating gabi. Sinabi rin ni John sa kaibigan niyang si Alex tungkol sa video. Samantala, muling tumawag si Rose kay John, sinasabing nakabangga siya ng kotse. Pero sa pagkakataong ito, hindi sinagot ni John ang tawag niya at pinatay pa ang kanyang telepono. Isang gabi, umuwi si Rose bandang 6:00 ng gabi. Sa loob lamang ng isang oras, may pumasok sa kanyang bahay at pinatay siya. Kasabay nito, naipit si John sa trapiko dahil sa malakas na ulan. Sinabi ng driver ng taxi sa kanya na bumaba ng kotse. Habang bumababa, nahulog ni John ang kanyang pitaka. Yumuko siya para pulutin ito at pagkatapos ay nagsimulang maglakad papunta sa kanyang bahay. Ngunit pagdating niya, nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Mas fine, Verdimon. Tabko yung mail lead na detailings with Helsingborg Vergrado mamaya. Sinabi ng pulis kay John na pinatay si Rose sa pagitan ng 6:40 at 7:00 ng gabi. Iniisip nila na ito ay isang pagnanakaw na nagkamali. Ipinapakita ng CCTV footage ang isang bakanting van malapit sa bahay ni John sa oras na yon. Maaring nakuha ng dashcam ng kotse ni John ang numero ng van. Ngunit tinanggal ng mamamatay tao ang dashcam upang sirain ang anumang ebidensya. Samantala, umuwi ang kanilang anak na si Angela. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, niyakap niya si John at umiyak ng husto. Isang buong taon ang lumipas, ngunit hindi pa rin natagpuan ng pulisya ang pumatay kay Rose. Nagbitiw si John sa kanyang trabaho sa panahong ito. Ngunit sa pag-uudyok ng kanyang kaibigan, nagsimula siyang magtrabaho muli dahil si Angela ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang mabuhay. Para sa kanya, alam ni John na kailangan niyang magpatuloy kahit na ayaw niya. Sinisisi rin ni John ang sarili sa pagkamatay ni Rose. Naniniwala siya na kung hindi niya sana binaliwala ang mga tawag nito noong araw na yon, baka buhay pa siya. Kinabukasan ng umaga, naghahanda si John na pumasok sa trabaho matapos ihatid si Angela sa paaralan. Bigla siya nakatanggap ng tawag. Sa kanyang pagkagulat, ang caller ID. Ang ID ay nagpapakita na si Rose ang tumatawag. Litong-lito at natatakot si John. Paano ito posible kung patay na si Rose? Nang sagutin niya, si Rose nga talaga ang nasa kabilang linya. Tinatanong siya tungkol sa mga susi ng kotse. Iniisip ni John na may nagbibiro sa kanya ng masama. Dumingin siya sa paligid pero wala siyang nakikita. Sinasabi ni Rose kay John ang mga bagay na sila lang ang nakakaalam, mga pribadong detalye mula sa kanilang buhay magkasama. Ito ang nagkumbinsi kay John na si Rose nga talaga ang tumatawag. Tinanong ni John kung nasaan siya ngayon. Sumagot si Rose ng petsa. Ang mismong araw na siya ay pinatay 1 taon na ang nakalipas. Hindi na tinanong ni John kung paano ito nangyayari.
Sa halip, nakikita niya ang pagkakataon na iligtas siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, biglang naputol ang tawag. Sa sandaling iyon, iniulat ng balita na may nagaganap na namang solar flare katulad ng nangyari isang taon na ang nakalipas. Marahil ang solar flare na ito ang dahilan kung bakit si Rose na namatay noon ay makakausap ngayon si John. Kung maililigtas ni John siya sa pagkakataong ito, magiging buo muli ang kanyang pamilya at hindi na mangyayari ang nangyari noon. Kayong friend, hawa ng mawa ni John, si Rose mismo. Siya lamang ang makakatawag sa kanya. Kaya't naghihintay siya, iniisip kung kailan siya muling tatawag. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumunog ang kanyang telepono. Tumawag muli si Rose. Pinag ni John ang Pissert Hour. May sasawan resing 10 ng past pero ang oras ay eksaktong tugma sa kasalukuyang sandali. Sinabi ni John kay Rose, kahit anong mangyari, huwag kang umuwi. Huwag ka ring umalis sa ospital. Sa daan, mababangga ka ng kotse na magdudulot ng UP sa harap ng kotse. Ito ay malinaw na naaalala ni John dahil ang UP ay nasa kotse pa rin niya ngayon. Kailangang umalis agad ni Rose sa ospital dahil sa isang emergency, kaya tinapos niya ang tawag. Habang nagmamaneho, tumawag si Angela sa kanya. Habang nag-uusap, biglang may lumitaw na kotse sa harap ng sasakyan ni Rose. Naalala ang babala ni John, huminto siya para maiwasan ang banggaan. Pero pagkatapos, nabangga ng ibang driver ang likuran ng kotse ni Rose. Ang aksidenteng ito ang naglipat ng yupay sa kotse ni John mula sa harap patungo sa likod. Piniptituriwan na paglatong ni Royce Reyes naka-apekto sa kasalukuyan. Kaya pa man, si John lamang ang nakakaalala ng mga pagbabagong ito. Kahit ang kaibigan ni John na alam ang orihinal na yupi sa harap ay nagkukumpirma na ang yupi ay nasa likod na ng kotse. Ibig sabihin kahit nagbabago ang timeline, si John lang ang nakakaalam ng mga pagbabagong ito. Itong lahat ng tao sa paligid ni John ay hindi napapansin ang nangyayari. Dahil sa mga pagbabago sa nakaraan, nabubura ang mga lumang alaala ng mga tao at nagkakaroon ng mga bagong alaala. Pero si John lang ang malinaw na nakakaalala ng orihinal na timeline. Ngayon, wala nang magawa si John kundi umuwi at maghintay ng may kaba. Alas 6:30 ng gabi, tumawag ulit si Rose sa kanya. Tinanong niya, paano mo nalaman ang tungkol sa aksidente? Sinabi ni John sa kanya ang lahat na tumatawag siya mula sa hinaharap. Pinala niya siya na may magnanakaw na papasok sa kanilang bahay ngayon at susubukang patayin siya. Sinabi niya kay Rose na umalis agad sa bahay para sa kanyang kaligtasan. Sa una, hindi maintindihan ni Rose ang sinasabi ni John. Biglang tumunog ang doorbell. Sinabi ni John kay Rose na huwag buksan ang pinto. Binabalaan siya na baka mamamatay tao iyon. Nakikinig si Rose sa kanya at hindi binuksan ang pinto. Pero pagkatapos, tumunog ulit ang doorbell. Sa pagkakataong ito, nang sumilip si Rose sa labas, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng maskara na nakatayo doon. Sa mismong sandaling iyon, biglang namatay ang mga ilaw sa bahay. Pumasok ang lalaking may maskara sa bahay. Nasa telepono pa rin si John kay Rose habang nangyayari ito. Sinubukan ng lalaki na atakihin si Rose. Sa gitna ng tensyon na ito, nakikita ni John ang pagbabago ng mga pangyayari sa harap niya habang nagbabago ang timeline. Sa kabutihang palad, nakatakas si Rose mula sa umaatake. Tumakbo siya at nakarating sa istasyon ng pulis para humingi ng tulong. Dumating din si John sa istasyon ng pulis at nagtanong tungkol sa kaso na kinasasangkutan ng kanyang asawa. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ng pulis na walang ganitong kaso ng pagpatay na naiulat mula isang taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, labis na natuwa at nagkaroon ng pag-asa si John. Naniniwala siya na matagumpay niyang nailigtas si Rose sa pamamagitan ng pagbabago ng nakaraan. Sinuri ng pulis ang bahay ni Rose, ngunit wala silang nakitang palatandaan ng pagnanakaw o pagpasok. Pakiramdam nila ay kampante, kaya umalis sila matapos tapusin ang kanilang pagsisiyasa. Ngayon, naniniwala si Rose sa kwento ni John at nagtitiwala na nagsasabi siya ng totoo. Tinawagan niya muli si John at labis siyang natuwa sa kaalamang nabago ang nakaraan. Tinanong ni Rose si John, alam mo ba kung sino ang lalaking yon na nagtangkang umatake sa akin? Sumagot si John, hindi pa siya natagpuan ng pulisya. Pagkatapos ay naalala ni John na dapat naitala ng dashcam sa kanilang kotse ang plaka ng van na ginamit ng umaatake. Hinihiling niya kay Rose na tingnan ang footage ng dashcam. Pagkatapos tingnan ito, sinabi ni Rose kay John ang numero ng van. Bigla na lang, naubos ang baterya ng telepono ni John at namatay ito. Sinimulan ni John i-charge ang kanyang telepono sa istasyon ng pulis. Umaasang pagpatuloy ang kanilang investigasyon sa lalong madaling panahon. Dumating ang isang detektive sa lugar ni Rose upang sundan ang kanyang reklamo at inspeksyonin ang bahay. Nagpakilala siya bilang Robert. Pero narito ang twist. Si Robert ay siya ring lalaking nagtangkang pumatay kay Rose dati. Kinabukasan, tinawagan ni John si Christine at ibinigay ang numero ng van. Hinihiling niya sa kanya na alamin ang pangalan at address ng lalaking may-ari ng van. Sumagot si Christine, hinahabol mo pa rin ang kasong ito? Nangyari ito isang taon na ang nakalipas. Siguro oras na para bitawan ito at magpatuloy na. Nang marinig ito, pakiramdam ni John ay parang naglaho ang lupa sa ilalim niya. Kahit gaano pa niya sinubukang baguhin ang nakaraan, namatay pa rin ang kanyang asawa. Hindi niya siya nailigtas. Samantala, sinabi ni Rose kay Robert ang tungkol sa kakaibang tawag na natanggap niya mula kay John, ang kanyang asawa na tumatawag mula sa hinaharap pagkatapos ng isang taon. Tinanong ni Robert si Rose na tawagan si John. Nang gawin niya ito, binalaan siya ni John. Hindi pa napipigilan ang iyong kamatayan, paparating pa rin ang panganib. Sinabi ni Rose kay John na may detective na kasama niya na gustong makipag-usap sa kanya. Kinausap ni John si Robert at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa timeline at mga tawag pero hindi naniwala si Robert at biglang pinutol ang tawag. Pagkatapos ay napansin ni Rose ang isang kakaiba. Hindi niya kailanman sinabi kay Robert ang pangalan ni John, ngunit alam na ito ni Robert. Dahil dito, naintindihan niya na hindi talaga detective si Robert, kundi ang mamamatay tao na dumating para tapusin ang trabaho. Sabi ni Rose kay Robert, may nakalimutan ako sa kotse ko. Babalik ako agad. Sumakay siya sa kotse at sinubukang umalis pero inatake siya ni Robert. Sa sandaling iyon, nagawa ni Rose na makakuha ng maliit na spark device at sinaksak si Robert sa mukha nito.
Kumanti si Robert sa pamamagitan ng pagsaksak sa binti ni Rose gamit ang kutsilyo. Sa kabila ng sakit, pinaandar ni Rose ang kotse at umalis, halos nakatakas mula sa pag-atake ni Robert. Samantala, tinawagan ni Christine si John at sinabi sa kanya na ang numero ng van ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Robert. Ibinahagi rin niya kay John ang address ng bahay ni Robert. Ngunit biglang may nangyaring kakaiba. Nahiran din siya na kimsang mamaran at mukha ay nasa listahan ng mga wanted ng pulis. Inaakusahan siyang pumatay sa kanyang asawa at tumakas. Kasabay nito, nagbabago ang anyo ni John at may mga bagong alaala na nagsisimulang lumitaw sa kanyang isipan. Naalala niya na, sa nakaraan, si Robert ang pumatay kay Rose at naglagay ng ebidensya para idiin si John. Dahil dito, na-trap at na-aresto si John. Ngayon, nakaupo si John sa loob ng istasyon ng pulis nang subukan siyang arestuhin muli ng mga opisyal pero lumaban si John at nagawang makatakas. Samantala nakarating si Rose sa ospital at nagkaroon ng tahi para sa kanyang nasugatang binti. Hinahanap ng mga pulis si John sa lahat ng dako. Samantala, dumating si John sa bahay ni Robert, ngunit natuklasan niyang wala ito roon. Sinuyod niya ang buong bahay at natagpuan ng isang dashcam at isang sobre, mga bagay na ibinigay ni John sa kanyang junior na si Kim noon. Kinuha ni John ang mga ito. Pagkatapos makatakas ni John, nagsimulang magtrabaho sa kaso ang isang pulis na nagngangalang James. Nalilito si James kung bakit pupunta ang isang taong wanted sa istasyon ng pulis para lang mag-charge ng kanyang telepono. Sa kabilang banda, nalaman ng pulis sa pamamagitan ng CCTV footage na nasa bahay ni Robert si John. Agad silang nagmamadali papunta ron. Nang malaman ito ni Robert, napagtanto niyang kinuha ni John ang dashcam. Nag-aalala, humingi ng tulong si Robert sa dati niyang boss na si Benjamin, ang parehong lokal na leader ng politika na malupit na binugbog ang pinuno ng unyon ng mga manggagawa. Dati nang nagtatrabaho si Robert para kay Benjamin. Pinatay niya si Rose dahil nakita nito ang kanyang mukha at alam ang katotohanan. Ngayon dahil may anak na babae si Robert, ayaw niyang magdulot ng mas maraming gulo kaya bumalik siya sa dati niyang trabaho para hanapin si John, kunin ang dashcam at patayin si John para matapos na ang kwento. Pagkatapos, makikita natin si John na nakikipag-usap sa kanyang anak na si Angela mula sa isang pampublikong telepono. Nangyari ang pagbabagong ito dahil sinabi ni John kay Angela ang tungkol sa pagkamatay ni Rose at mula noon hindi na siya nakipag-usap sa kanya. Nagtago siya dahil sa paratang laban sa kanya. Sinabi ni John kay Angela, hindi ko pinatay si Rose, ang iyong ina, at humingi ng tawad sa hindi pakikipag-ugnayan sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, natunto ng pulisya ang lokasyon ni John sa tawag na ito at dumating sa lugar kasama si Angela, umaasang mahuli si John. Nakita ni John sila at nakita rin si Kim na malapit na tinatarget ng ilang tao na nagtatangkang patayin siya. Nang makita ito, agad na hinabol ni John si Kim. Samantala, hinahanap ng pulisya si John sa lahat ng dako. Nagawa ni John na iligtas si Kim mula sa mga umaatake na malamang ay pinadala ni Benjamin. Hinawakan niya si Kim at tinanong tungkol sa sobre na ibinigay niya sa kanya noong kaarawan niya 1 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Kim na hindi niya magamit ang sobre bilang ebidensya noon dahil naglalaman lamang ito ng malabong larawan, hindi ang video na nagpapakita kay Benje. Ang mukha ni Benjamin ay malinaw. Kung wala ang video, halos imposibleng patunayan ang kahit ano. Habang nag-uusap sina John at Kim, biglang dumating ang mga pulis sa malapit. Kailangan tumakbo agad ni John. Pagkatapos ng mahabang habulan, nagawang palibutan ng pulis si John sa lahat ng panig. Nang walang makitang paraan palabas, tumalon si John sa tubig at lumangoy palayo, nakatakas mula sa pulis. Sa kasamaang palad, nahulog sa tubig ang sobre at dashcam mula sa mga kamay ni John at nawala. Maya-maya, naglalakad si John sa isang liblib na kalye kung saan nakita siya ni Angela na dumadaan. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si John mula kay Rose. Sinabi niya, tandaan mo kung may dumating na liham o sobre sa iyo sa mailbox. Bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, dumating si Robert at tinagaw ang telepono mula kay John. Kinausap ni Robert si Rose sa telepono. Naalala ni Robert na 1 taon na ang nakalipas, nakipag-usap siya kay John mula sa hinaharap at ngayon kausap niya si Rose na namatay na sa nakaraan. Kahit hindi siya naniniwala, nangyayari talaga ang lahat ng ito. Ngayon, alam na ang lahat tungkol sa koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan, nagpasya si Robert na patayin si John para wakasan ang kwento minsan at para sa lahat. Kasabay nito, dumating si Officer James at natakot si Robert nang makita siya. Nang bumalik si James para subukang hulihin muli si John, sinubukan niyang tumakbo pero dumating si Angela at pinigilan si James. Ginagawa niya ito upang bigyan ng pagkakataon ng kanyang ama, si John, na makatakas ng ligtas. Natagpuan ng pulisya ang sobre sa tubig at tinawag si Benjamin para sa pagtatanong. Kahit na nasira ang dashcam sa tubig at hindi magamit, nagbibigay pa rin ng lead ang sobre. Nakipagkita si Benjamin kay Robert at inutusan siyang patayin si John sa lalong madaling panahon bago siya mahuli ng pulisya. Pang-Jerjan Square sa Madawang Smaw ay sinsurumutahon ni Benjamin na inatas ang manatili kay Robert palagi hanggang mamatay si John. Hindi gusto ni Robert na may nagbabantay sa kanya palagi pero hindi niya ito matanggihan. Samantala, nasira ni Robert ang telepono ni John kanina kaya pumunta si John kay Christine para ipaayos ito. Inayos ni Christine ang telepono at pagkatapos nito, nakatanggap si John ng tawag mula kay Rose. Sinabi niya sa kanya na nakakita siya ng sobre sa mailbox at iuuwi niya ito. Sabi niya kukunin niya ito. Binalaan siya ni John, wag kang pumunta kahit saan. Maaari kanyang patayin. Ipinaliwanag niya na si Robert ang nag-frame sa kanya para sa pagpatay kay Rose. Pero sinabi ni Rose na hawak niya ang kutsilyo ni Robert ang ginamit para saksakin siya sa binti. Itinatago niya ito ng ligtas sa ospital kung saan walang makakahanap nito. Hinihiling niya kay John na kunin ang kutsilyo dahil maaari itong magpatunay ng kanyang inosente. Pumayag si John at pumunta sa ospital para kunin ang kutsilyo. Kasabay nito, tinawagan niya ang kaibigang si Alex at ikinuwento ang lahat. Hindi alam ni John si Alex ay konektado kay Robert at nagtatrabaho para kay Benjamin. Nagpadala ng mensahe si Alex kay Robert. Sinasabihan siya na nasa ospital si John. Sinabi ni John kay Alex ang kanyang plano para kung may mangyari sa kanya
kanya, maalagaan ni Alex ang kanyang anak na si Angela. Pero hindi alam ni John na hindi kaibigan si Alex, siya ay kaaway. Pagkatapos kunin ni John ang kutsilyo mula sa ospital, pumunta siya sa basement parking. Dumating din doon si Robert. Sa pagkakataong ito, handa na si John. May dala siyang ripple at pinaril ang switch na kumokontrol sa pinto ng basement. Nagsimulang magsara ang pinto, na-trap si Robert sa loob. Nakataka si John bago tuluyang magsara ang pinto. Bago umalis, ipinakita ni John kay Robert ang kutsilyo at sinabing, "Tapos na ang laro mo ngayon." Habang nangyayari ito, sinubukan ng tauhan ni Benjamin na patayin si Robert. Natatakot siya na kung mahuli si Robert, lalabas ang mga lihim ni Benjamin. Lumaban si Robert at nagawang patayin ang umaatake, pero siya ay malubhang nasugatan, tinamaan sa tiyan. Samantala, papunta si Rose sa bahay para kunin ang sobre, pero pagdating niya sa labas, nakita niya si Robert malapit. Hinahanap siya nito. Mabilis siyang nagtago para hindi mahuli. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Rose ng tawag mula kay John. Pero ito ang John mula sa kanyang sariling panahon na naipit sa taxi sa ulan. Pinapakita nito na wala pa roon ang hinaharap na John. Tinanong niya kung nasaan siya at tumingin-tingin sa paligid para hanapin siya. Pagkatapos, nauulit ang eksena. Nahulog ang pitaka ni John at nang yumuko siya para pulutin ito, hindi siya makita ni Rose dahil sa pagkaantala. Biglang lumitaw si Robert sa harap ni John. Idiniskonekta niya ang telepono ni John pagkatapos ay tinalian ang mga kamay at bibig ni Rose. Dinala ni Robert si Rose pabalik sa bahay, umaasang mahanap ang sobre, ang pendrive na may video na maaaring maglantad kay Benjamin. Niloko ni Rose si Robert sa pagsasabing nasa itaas sa isang kwarto ang sobre. Habang umaakyat si Robert para maghanap, tinali niya si Rose. Sa inaharap na timeline, dumating si Robert sa bahay ni John at kinidnap si Angela. Tinawagan niya si John, hinihingi na pumunta si John sa kanya. Nandun si Alex kasama si Robert at binalaan siya na huwag saktan si Angela. Pero pinatay pa rin ni Robert si Alex. Pagdating ni John, inabalan niya si Robert at inatake ito. Pinabagsak siya. Mabilis na pinalaya ni John siya ang anak na babae niya. Gayunpaman, nagising si Robert at nagkaroon ng matinding laban sa pagitan nila ni John. Sumunod si Angela sa mga utos ni John at tumakbo paakyat. Sinaksak ni Robert si John sa laban. Pagkatapos ay hinabol si Angela. Samantala, sa nakaraan, nagawa ni Rose na palayain ang sarili at nagtago kasama ang sobre. Kapag bumaba si Robert, inatake siya ni Rose. Sinubukan ni Robert na patayin si Rose sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya. Pero dumating si John sa tamang oras at pinatay si Robert mula sa likuran. Kaligtas si Rose. Dahil sa mga pagbabagong ito sa nakaraan, lubos na nagbago ang hinaharap na timeline. Napuno ang isip ni John ng mga bagong masayang alaala ng nakaraang taon. Nang magising siya, nakita niyang ligtas at maayos ang kanyang asawa at anak na babae. Naalala rin niya ng malinaw kung paano niya binago ang lahat at ibinalik si Rose sa buhay. Naparusahan si Benjamin dahil sa ebidensyang video. Si Dilin Banin Sir Barn ay sudwawais, tadyang po ang buwers, bunsikin bawang basibriwang kami kung mag-subscribe kayo sa Barning Channel. Kita-kits sa susunod na video. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe. Kung nagustuhan ninyo ang paliwanag, bigyan kami ng like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod. Hanggang sa muli, paalam, mag-ingat at salamat sa panonood.